Naging malapit ang loob ng isang dalagita sa kapitbahay nilang mag-asawa. Galante raw kasi sina ate at kuya at panay bigay sa kanya ng pagkain, damit at iba pang kapalit ng pagtulong niya sa gawaing bahay. Pero ang itinuturing na ama-amakan mukhang gusto pa yatang magbahay-bahayan. Wag po kuya! Sa palit na laruan at mga libro ang pinagkakaabalahan ng 16 na taong gulang na si Leia, hindi niya tunay na pangalan. Abala siya sa pag-aalaga sa 3 linggong gulang niyang sanggol. Ayon kay Nanay Gloria, hindi rin niya tunay na pangalan. Bunga raw ang sanggol ng maling pagtingin ng kanilang kapitbahay na nagsimula noong 2023. Kapitbahay po namin na lalaki. Pumunga po, puro babae ang anak ko. 6 na babae. Hiniram po nila, tagalinis, tagawalis kapag wala po sila. Nagulat na lamang daw si Nanay Gloria nang mapansin na ang nooy 15 taong gulang niyang anak na si Leia lagi na raw nakatambay sa kapitbahay nilang si alias Anthony. Nagulat din po ako at nandun na po yung anak ko. Inutusan na po nila yung anak ko, yung maglalaba, katulong sa bahay. Kasi po, nabibigyan din po sila ng baon sa school. Tinutuloy daw po nila na anak-anakan po yung anak ko. Pero nagsimula nang maglaro ang isip ni Nanay Gloria ng panay, "Your parcel has been delivered," na ang eksena sa kanilang bahay. Parang naaanuhan ko po na lagi may yung anak ko, mga bigay-bigay na lalaki. Sabi po niya sa akin, ang pangarap doon ng anak ko, nabanggit sa kanya, nurse, pagkatapusin daw po niya. Hanggang sa August ng 2025, may napansin daw si Nanay Gloria kay Leia. Tapos nga po yun, nalaman ko, nakita ko pong dyan lang po ako. Parang iba na po yung itsura ng katawan niya. Ayaw ko pong mabuo sa isip ko na mali yung iniisip ko na buntis siya. Nang kumprontahin ng anak, nakumpirma niyang nagdadalang tao nga si Leia. At 6 na buwan ng buntis. Yung po, na-confirm ko po na buntis. Tapos nasita ko po siya, nasabi ko, bakit mo ginawa sa amin yan? Nagpapakahirap ang papa mo para sa inyo pag-aaral nyo. At ginawa mo yan. Kahit anong sabihin ko po, natatakip po siya ng unan sa tenga niya, nagtutulok mo ng kumot. Parang sinakluban ng langit at lupa ang kanilang pamilya nang aminin din ni Leia na ang ama raw ng kanyang pinagbubuntis. Ang kapitbahay nilang si Anthony. Lubayan mo na lalaki, sabi ko, walang maidudulot sa iya kasi kasal yan at may asawa. Kahit po yung anak ko may gusto sa kanya, dapat sila lang po umiwas. Kasi siya po may isip eh. 32 years old na po siya. Yung anak ko 15 pa lang po. Ang ano ko sa lalaki, sana dapat na kontento na sila sa asawa niya kahit wala silang anak. Dahil hindi matanggap ang nangyari sa anak August 2025, nagkaroon ng harapan sa barangay ang magkakapitbahay nang magreklamo si Nanay Gloria laban kay Anthony. Ba't mo ginanyan? Sabi ko sa kanya. Sinabi mo anak-anakan, inanakan mo. Hindi ka na naawa sa anak ko. Nag-aaral yun eh. Sabi ko nga sa kanya sa barangay. Ngayon po, pag-uusap namin sa barangay, ang nangyari po, yun, umiyak na po yung mag-asawa, yung babae, nagmamakaawa po sa amin na huwag makulo yung asawa niya. Lahat daw po gagawin niya sa abot na matutulong niya. Pagkapanganak ng anak ko, lumabas ang apo ko hanggang sa mag-aral daw po, tutulong po sila. Pero ayon kay Nanay Gloria, sa harap lang daw ng barangay magaling umakting ang mag-asawa, pero pagdating sa sustento, nga! Nang tanungin ng resibo ang barangay tungkol sa kinalabasan ng kasunduan noon, ang say ni Cap, tinulungan naman daw nila sina Nanay Gloria na lumapit sa Municipal Social Welfare Office at sa PNP. Nagkasundo sila sa isang usapan na hindi na makikipagkitang muli itong batang babae para maayos at susustentuhan nitong lalaki, itong batang babae hanggang sa makapanganak. Hanggang sa manganak daw si Leia, pahirapan ang paghingi ng sustento. Nanganak na po yung anak ko. Kami rin po nagsuffer sa ospital. Sabi niya, wala daw po silang pera. Dami po ang dahilan nila. Nangungupahan daw sila, nagbabayad. Tapos yung lalaki daw po, hindi ko naman pinababayan yung baby ko ah. Ito nga, nagkatrabaho ko, panira kayo ng pangarap ko. Galit pa po siya. Marami pa po siya sinasabi. Aba, kaninong pangarap ba ang tunay na nasira, kuya? Dahil sa nangyari, tumigil na si Leia sa pag-aaral. Magtatapos na sana siya ng high school ngayong taon. Sa pahintulot ni Nanay Gloria, nagbigay ng panayam si Leia sa resibo. Inamin ng bata na ayaw niya sanang makulong ang ama ng kanyang anak. Papa yung anak ko eh. Sila lang may gusto nun. Mawawala
pala ng tabi anak ko. Ayon sa Republic Act 11648, ang pakikipagtalik sa menor de edad na wala pang 16 na taong gulang ay maituturing ng statutory rape. 15 taong gulang pa lamang si Lea nang mabuntis di umano ng kanilang 32 taong gulang na kapitbahay. January 15, 2025, muling ipinatawag ng barangay si Nanay Gloria at kanilang mag-asawang kapitbahay. Sa huling pagkakataon, pinagharap ang dalawang panig para mapag-usapan ang hindi pagsunod umano ni Anthony sa kanilang usapan. Pero matapos ang maikling pag-uusap, si Nanay Gloria para bang aburito. Hindi ko alam kung ano pinagtanggol nila. Isa mga tala na ang asawa niya nakadisgrasya. Kakapal nga ng mga mukha eh. Grabe, matapang pa talaga. Eh, ito lang itutuloy ko hanggang sa dulo o sa mga kakarating. Matapos na maikling pagharap sa barangay, nagbigay ng pakayag ang mag-asawa sa resibo. Pag-amin ng lalaki, nadala lamang daw siya ng tukso at alam naman daw niya ang sinasabi ng batas. Minsan kasi kami lang talagang dalawa sa bahay nung panahon na na nangyayari yun. Hindi ko naman po totally talagang ginusto eh. Kumbaga, aksidente lang talaga nangyayari yun. Nung panahon po na nangyayari yun, naisip ko naman po, kaso yan, wala nang magagawa, nangyayari na. Belta naman ang kanyang asawa, hindi man daw sila nakakapagbigay ng pera, sinisiguro daw niyang nakakapagbigay sila ng mga gamit na kailangan ng bata. Hindi po yung totoo. Meron po akong hawak na binigay ko yung 1.5. Lahat po ng pangangailangan. 1.2. Kahit nga po hindi pa kailangan ng bata sa dede. Binibigay po namin laruan. Lahat po yun, meron po yun. Willing po ako maging pangalawang ina ng bata kasi matagal ko na pong gusto magkaroon ng sariling amin. Sobrang sakit. Sabi ko nga sa mga magulang ko, sa mga pamilya ko na asawa ko pa din yan, na ako pa din yung kailangan yan. Ng mga panahon ng ganito po yung nangyari. Dagdag pa niya, marami na raw silang naitulong kay Lea at itinuring na raw nila ang bata bilang sariling anak. Binibigay ko po lahat ng pangangailangan po niya na ang sinasabi po niya hindi daw po maibigay ng nanay niya. Hindi ko na po siya tinuring na iba. Tinuring ko na po siya na sariling kamag-anak ko na po, na parang anak ko na po. Pero si Nanay Gloria, desidido nang ituloy ang kaso laban kay Anthony alang-alang sa kanyang anak. Ang plano ko ituloy pa rin kahit anong mangyari sa kaso ng anak ko para wala na siyang maloko pang katulad ng anak ko minor de edad. Kasama ang resibo, muling lumapit si Nanay Gloria sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sabi po namin sa kanya, baka pwede na ito talaga dapat sampahan ng kaso dahil hindi po ito karapat-dapat. Yung hindi po nila pagdugon sa usapan at willingness po at may cooperation na din mula po sa bata at sa pamilya, pwede po namin silang assist ulit o i-refer sa PNP, sasamahan po namin para makapagsampo sila ng kaso. Sa pahintulot at gabay ng MSWDO ng Plaridel, Bulacan, inilapit na ng resibo si Nanay Gloria sa Criminal Investigation and Detection Group ng Malolos, Bulacan. Formal na siyang nagsampa ng reklamong statutory rape laban kay Anthony. Sa tulong ng MSWDO, kinukumpleto na ng mga otoridad ang mga papeles para maisampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel